How's it going mga kamatis, mga kaibigan? Justin, meron akong alam na balita sa'yo. Paano ka ba gumawa ng portfolio, bro? Lalabas natin yon sometime. Kaya kung ako sa inyo, demandan nyo na ako. Lahat kayo, demandan nyo na ako. Ikaw, si Justin, yung mga verified coach, lahat kayo sabay-sabay. It's all good. Pero ngayon, ang gagawin ko, why not i-debunk natin lahat ng videos ni Franklin Miano sa internet. So, this is called the Franklin Miano Debunk All. Diba? Mamaya, isipin ko ng magandang title kasi nire-record ko pa. Relax lang kayo. Okay, so i-debunk natin lahat ng video niya and we're going to start from the very beginning. Yung oil landlord video. Simulan na natin. Possible ba na wala kang pera, papasok ka ng real estate, tapos magiging multimillionaire ka? Okay, doon pa lang. Alam mo, sagot ko doon, posibleng maging milyonaryo ka kung magiging masipag kang ahente ng kunyari, ng Ayala Land. Okay, marami na akong friend nun na ang course nila ay education pero nag-shift sila sa pagbebenta ng condo and then mga naging successful sila doon. Of course, yung communication skills nila natutunan nila sa alma mater namin, nandun pa rin. So, kuha nyo. So, yun yung isang way. I think that's the only way kung wala ka talagang pera. Or kung wala ka namang experience, wala kang diploma, pwede kang maging, alam mo yung, kasi dati kasi nagpaparenta kami. Hindi, hanggang ngayon naman nagpaparenta ako. Pero ang nangyayari kasi, may lumalapit sa akin para kumuha ng finder's fee or silang yung mag-aahente nung parang informal. Pwede yun. So, maliit lang yung kita doon at saka kailangan matyaga ka maghanap ng bahay na paparentahan mo. Yun, pwede. Pero pakinggan natin yung sagot ni Franklin Miano. Ako, nagsisimula sa wala. Pupunta ako sa ibang mga bahay na house for rent. Kakausapin kay landlord. Kasabihin ko, oy landlord. Oh! Sinabi niya! He said the word! So, tuloy natin? Gusto mo ba na every month may pumapasok na pera sa'yo? Malamang, kaya nga nagpaparenta eh. Ano ba naman yun? Bakit ba niya paparenta yung bahay niya para mag-produce ng income? Labo eh. Forever may tenant ka na dyan sa pinaparent mong bahay kaysa mabulok dyan. Una, hindi naman nabubulok ang lupa. Okay? Hindi naman yan pagkain eh. Siguro, naluluma, kailangan mong i-renovate para hindi ma-condemn yung building, right? Pero pag nasa isang residential area ka, medyo matagal-tagal yun. Actually, mahirap yun unless may mag-check ng building. I should know, right? At least merong nakatira at nag-aalaga dyan. At okay. Hindi lang yun. Papagandahin pa namin yung bahay mo. Bakit mo sinasabi lahat yan? Ayan yung trabaho ng isang landlord. Ano kasi to eh, ginagamit niya yung rent arbitrage na concept na meron yan sa YouTube eh. Ito, papakita ko sa inyo Ano yan eh, ganyan kasi yung style ni Miano. Mahilig siyang manood ng mga video, tapos i-apply niya. Ayan. Yan, rent arbitrage. Yan yung mga ganyan. Ayan. How to set up Airbnb in 984 days. Landlord will say yes to Airbnb arbitrage. Meaning to say, ikaw yung mag-aahente doon sa kanya. Ikaw yung kukuha tapos isa-sublist mo. Basically, ganun yung idea ng rent arbitrage. Okay. Pero is it, will it work here? Kasi kung ako yung landlord niya, hindi ko gagawin. Sino ka ba? Sino ka ba, boy? Pag sinabi, oo, ano bang plano mo? Sasabihin na nag-offer is ganito gagawin ko. I-rent ko yung bahay mo. Okay, i-rent ko yung bahay mo. Tapos, yung asking price mo is 20,000 a month. Okay, usually kasi kung 20,000 yan, depende kasi sa area talaga yan eh. Kung 20,000 yan, kunyari condo sa Ayala, mga ganun yung mga ganun yung price range nun, or condo sa Makati, somewhere in the busy area, mga ganun yung yung price niya, okay? Ayusin ko, lalagyan ko ng mga billiards and shit. Wow! Okay, so ang iniisip niya ay malaking bahay. Kasi kung condominium lang yan, or one bedroom, maliit yun para lagyan mo ng billiards and shit. Pero possible pa rin naman na gawin mong Airbnb yung
yung place mo. Pero ako, in my opinion, mas stable kasi yung may kukuha ka ng mag-release sa'yo ng 1 year nang hindi mo pwedeng isublease. Kasi pag sinublease mo yan, mas mataas yung chance na masira yung condominium nyo or yung unit nyo, okay? So, gets mo? It's bad advice basically. Malamang napanood niya lang yan dyan sa isa sa mga video na to kung paano magganyan. Tapos, sasabihin niya para how to someone else property. Ayan, no? Ganyan. Okay. Pero hindi kasi siya magaling magsalita si Franklin Miano. Sakto lang, kumbaga. Pero hindi siya well-spoken na tao. Kaya ganyan yung lumalabas. Okay. Ako magbabayad, lahat ng kuryente ako magbabayad. Malamang, ikaw yung magre-renta, malamang yung utilities nun, ikaw magbayad. See, this is a person who does not know what he's talking about. Okay. And ang dami niyang instances. So, kaya nga, mas maganda kung ito yung araw-arawin natin. Okay? Para meron tayong Franklin Miano content. Okay? Lahat, wala kang problemahin. Nalagyan natin sa kontrata yun. Isang gagawin. Malamang. Alam mo ba na kung magre-renta ka sa isang place, halos yung kontrata na yun is either you accept it or you don't. Napaka-minimal lang nung change na pwede mong gawin yun. Kasi templated na lahat halos ng mga kontrata sa pagre-renta eh. I don't know what this guy is talking about. Like, wala akong idea talaga kung saan niya kinukuha tong mga information na to eh. Except siguro ito, kasi parang ito yung pinakamalapit eh. Your number one advice that you'll ever hear about real estate investing. This is You don't know who I am. 2022 My name is Chris. I became a Hello, multi-millionaire by age 30 with just See? $8,000 by investing in real estate with not the traditional method, but with a method called rental arbitrage. Okay. Rental arbitrage is basically renting an apartment or a house and you're getting a permission from the landlord to sublease. Okay, narinig niyo yun. Permission from the landlord to sublease. Okay, papakita ko sa inyo yung real life document. Kanino ba to? Hindi sa akin to? Hindi sa akin to. Okay, ito yung aming subleasing contract. Etong subleasing contract na to, yung template na to sa lahat ng kontrata. Ito. Sublease, the lessee shall not directly or indirectly sublet or allow or permit the leased premises to be occupied in whole or in part by any person from corporation. The lessee shall not assign its right hereunder to any other person or entity without written approval from the lessor. Gets? Karamihan ng nagpaparenta, ganito yung template. 99.9% siguro. Or sige, hindi, OA naman yun. Sige, 98%. Okay? Kasi wala talagang pumapayag na ipasublease mo yung unit mo sa isang taong hindi mo naman kilala at lalapit lang sa'yo at sasabihin, "Hoy, landlord! Lalagyan ko ng billiards and shit yan." Katangahan yun na malaki. Gets nyo? So, putya. So, alam mo yun, talagang kung ano yan eh. Palagay ko nga talaga. Nakita niya lang yan sa internet tapos ginagaya niya. Like parang obvious naman eh. Na ngayon na mas marami tayong alam sa kanya mula kay Alex Hermosi, yung putya website niya ginagaya, ano pa naman ba yan, 'di ba? Pati yung yung sa MSB Ball yung nagbigay ng libre, 'di ba? All of this, we have video evidence of that. Kaya nga, take it to court, diba? Take it to court. Kapag may problema ka sa akin, take it to court. And see if I stop. Ngayon kasi, gusto ng mga tao na araw-arawin ko yung mga content ni Franklin Miano. Siyempre, araw-arawin kita yung may kabuluhan. Ayan, tindigan mo to. Kung gusto mo, magdebate tayo. O, diba? Mas marami na akong views kaysa sa'yo ngayon. O, paano gagawin natin? Diba, lubog na? Ayoko talaga yung nagyayabang about sa views eh, or sinasabing hindi ako sikat. Kilala ako, bro. Mas kilala pa ako sa iyo eh. Alam mo, kaya ka lang kilala kasi binabash ka. At least ako, kilala ko kasi pinakikinggan ako ng mga tao na nagbibigay ako ng maayos na impormasyon dito sa internet. Ginagamit ko yung diploma ko sa tama. Dumidiskarte din ako ng tama. Ikaw, diskarte na nga lang, iyak ka pa. Asan ka na? Nalubog na sa baha? Walang interesado sa vlog mo. Hindi niya masasagot lahat ng debunk ko. Ito lang.
Simple. Pero wala eh. Yun lang naman yung sa akin for today. Sige. Lahat ng video ni Franklin Miano, lahat ng opinion niya sa internet, we will debunk it all. And yun lang naman yung sa akin for today. Gege mga lods.